At ayan na nga, nandito na nga tayo sa isang park, no, na tinatawag nilang Sita Park. Ito ay palagi na tayong nagbablog dito minsan, ano. Palagi na minsan, no. So paano 'yun? Kung nakikita nyo, naaninag ninyo dun sa may likod. Ayan, dyan sa front na yan, yan yung kasi yung pasukan, no, itong park na to. Marami tayong mga iba-ibang lahi na nakatambay dyan. Kung hindi sila yung nagtitinda ng pasimple, kasi bawal nga noon pagka yung yung mga tinitinda nila ay yung mga pagkain, or di naman kaya pwede ka dyan magpa-beauty, yung magpakilay. Ayan. Hindi ko lang alam kung meron ding nagpapagupit dyan. Pero syempre yung pasimple lang, maraming mga tao doon sa may harapan na yan. Dyan sila nagtatambay. So kung kaya ako naman ay nandito din sa park na to. At magtatambay ako ngayon. May ipapakita nga pala ako sa inyo, no. Ito siya. Paano ba? Ayun, yun. Ito. Yan. Itong statue na to ay kapatid yan ng aking among lalaki. Kung iisipin nyo kaano ba kakilala yung aking mga amo dito sa Cyprus. Yung mga amo ko talaga ay kilala sila dito kasi nga mga aktor sila, mga actress sila. So kilalang kilala sila. Kung kaya naman itong kapatid nila dito na nandito, ginagawan nila ng ribulto ay kapatid ng amo kong lalaki. Nawala na siya syempre kaya nilagay na lang siya dito, no. Kumbaga binigyan siya ng pagpupugay, ika nga. Siguro dahil may nagawa siya sa industriya ng showbiz. Vladimiros Kafkaridis. Ito yung kapatid. Pag pumupunta ako dito, nakakalimutan kong magpa-picture. Kukuha ako ng picture, no, para maipakita ko mamaya sa aking mga amo pag uwi ko. So kukuha na ako, guys. Natapos na tayo doon sa ribulto, iniwan na natin. At maglakad-lakad na tayo dito sa park. Hindi siya ganong matao ngayon, no? Kasi siguro hindi pa sweldo ng ating mga kapwa OFW, no? Mga iba-ibang lahi, ganun din, na nandito sila sa loob ng park. Yan. Pero pag araw ng sweldo yan, malamang maraming mga tao dito na naglalakad-lakad. So, pag mag-isa ka rito, pwede kang lakad-lakad lang. Diba? Yan. Oh. Diba? Kanya-kanyang kuha. Ito naman yung yung kaligayahan ng mga nag-a-abroad na kapag nakakapasyal sila ay alam nyo yun, kuha dito, kuha doon. Kasi kahit sabi nga nila, kahit gaanong natin sa trabaho, dapat talaga ay magliwaliw naman tayo. Kasi napakahalaga yun sa isang OFW na katulad ko at sa ating mga nag-a-abroad, no? Yung mga ganitong senaryo. Yung, alam nyo yun, yung nakakapag-unwind ka sa labas. Para yung sabi ko nga, yung 6 na araw ng pagtatrabaho mo mula sa iyong mga amo. Paglabas mo, matatanggal lahat yan. Kasi alam nyo yun, syempre pagka nandun ka sa bahay ng iyong amo, ang focus mo lang talaga dun ay yung pagtatrabaho. Diba? Yun ang focus mo lang. Minsan pa, wala kang nakakausap. Diba? Syempre, ang nakakausap mo lang dun ay yung pamilya mo. Yan. Diba? Napaka-peaceful dito, mga huni ng yung ibon, yung iyong naririnig. Tunog ng ibon. Oh, di mo alam kung kumakanta sila. So, maganda rito. May fountain. Ayun, di ba? Pwede natang maligo doon. At nakita ko nga itong pikak na ito at dali-dali akong lumapit. Pero aba, bigla naman akong tinalikuran. Sayang nga lang at hindi ko siya nakuhanan ng magandang anggulo. At meron din silang hindi ko malaman kung bibi ba siya, swan o ghost na kasamang mga kalapati at mga ibon. Yan, upo muna tayo saglit, no, dito sa park. Tinanggal nga natin itong ating jacket kasi medyo nainitan tayo. Mabuti nga may araw siya. Pero hindi siya gaanong nakasinag yung araw. Sinag siya tapos maya-maya magtatago naman, ika nga. Ganito yung weather ngayon, no? Hindi pa talaga fully na may araw. Kumbaga, cloudy pa siya. Buti nga hindi siya umuulan ngayong araw na ito. So, maiba naman tayo. 'Di ba napakasarap yung ganito na nakakapag-day off tayo? Naisip ko tuloy paano na lang kaya yung mga kababayan natin o yung mga ibang lahi na hindi sila nakakalabas mula sa bahay ng kanilang mga amo. Hindi natin alam kung paano pamamaraan din yung kanilang pagliliwaliw. Kasi kung iisipin mo, mahirap yung hindi ka nakakapag-day off. Yung mga araw na nagtatrabaho nga tayo sa loob ng bahay ng ating mga amo, basta na lang tayo makakaramdam ng kalungkutan, na hindi natin alam kung saan nanggagaling, di ba nga? Kaya sa mga kababayan ko na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, dapat marunong kayo
kung paano ninyo pasayahin ang inyong mga sarili. Kasi sabi ko nga, ang kalaban natin dito ay homesickness na tinatawag. Huwag na huwag niyong hahayaan na katalo kayo ng kalungkutan. Kaya alam nyo yon, napaka-importante yung may konektado kayo sa inyong mga pamilya. Kung hindi man kayo nakakalabas, no? O sila na lang ang inyong kausapin sa araw-araw. Alam nyo, swerte lang kami dito sa Cyprus kasi kami, linggo-linggo, sabi ko nga, nakakagala kami, nakakalabas kami mula sa bahay ng aming mga amo. So, yun ho yung kagandahan dito sa Cyprus na every Sunday ay nakakalabas kami. Though may mga iba tayong mga kababayan na hindi ho sila nakakalabas, no? Depende ho sa usapan ng kanilang mga amo. Yung mga araw na hindi sila pinapalabas naman ay may bayad naman yun. Bagamat sabi ko nga hindi pare-pareho yung swerte ng isang OFW. Mas maluwag yung sitwasyon ng isang OFW kapag ka dito ka nagtrabaho bilang kasambahay. May oras ka para sa pahinga. Yung mga hindi lang nagtatagal dito, hindi mo na matagalan pa yung ugali ng yung mga amo. Siyempre naman kapag ka ganun yung mga amo mo, magtatagal ka ba sa kanila? Magtitiis ka ba? 'Di ba? Alam mo naman na yung mental mo ay naaapektuhan na doon sa ugali ng yung mga amo. Huwag mong antayin, magkaroon ka pa ng problema, lalo na sa mental health. Kaya pala nagkakaroon ng mga ganitong sakit ng mga ilan nating mga kababayan, no? Yung hindi na nila napaglabanan talaga. Kaya napaka-importante yung may connection sa pamilya, sa mga kaibigan. Kaya kung iisipin mo yung mga nagugutuman na ating mga kababayan, yung mga nakakaranas ng pagmamalupit mula sa kanilang mga amo, paano na lang kaya, ano na lang kaya nila ito na itatawid ang kanilang sarili sa mga sitwasyon na ganito. So sa mga kababayan natin na naswertihan mula sa kanilang mga amo, huwag niyo hong sayangin yan. May mga ilan tayong mga kababayan na wala silang swerte sa mga amo. So yun na yun, no? Kapag ka nandito ho ka tayo sa ibang bansa, mag-seek kayo ng help kapag ka meron kayong mga problema na, no? Lalo na kapag ka wala kayong nakakausap, tawagan nyo yung mga pamilya nyo, makipag-usap kayo sa kanila. Kung may mga kaibigan kayo dito, kahit na alam nyong nakukulitan na sa inyo, tawagan nyo pa rin sila. At huwag kayong mahihiya na mag-open, no, ng iyong mga problema. Kasi iba din yung mga na-advise ng ating mga kakilala, ng ating pamilya. Malaking tulong ho ito sa ating mental health. Guys, hanggang dito na lang muna. So yun yung aso, di ba ang cute? Dahil nagutom ako sa pagpunta sa park, ito na nga, kakain na kami. Nag-order kami ng calamaris, fish fillet, barbecue, fries, at syempre, ang rice is life na may kasamang salad na gulay. And lastly, mayroon din kaming dessert, apple pie with ice cream. So, andito na ako ngayon guys, sa bahay ng aking amo, no, nakararating ko lang. Ang saya kapag ka nagdi-day off ka, natatanggal yung stress sa loob ng 6 na araw na pagtatrabaho. Lumabas tayo para naman, di ba, itong mga pisngi natin na to, gumagalaw, na i-exercise ba sa ating kikisalamuha, sa ating mga kababayan. Kasi syempre kapag ka ganyan, na may mga nakakausap tayo na ating mga kababayan, di ba, na nakikipagtawanan tayo. Basta masaya kapag ka nagdi-day off. So, yun lang guys. Hanggang sa muli. Bye-bye na!